Hello, good morning. Okay. Pakita ko sa inyo yung actual na historical data ng cryptocurrency, especially yung halving season. Okay? So gagamit tayo ng tools, itong CoinMarketCap. So ito muna yung tignan natin yung Bitcoin kasi yung halving kay Bitcoin naman talaga eh. So historical data. So, nag-start kasi ang halving season kasi 2012. So, punta tayo doon. Gamitin natin tong Ayan, mag-start tayo rito ng 2010. Okay, so start tayo rito. Okay, so makikita nyo dito, kung nung 2000, ito around July 2010, kung alam nyo na si Bitcoin, ito lang po yung price ni Bitcoin, $0.05. So kapag kinumpute nyo po yan sa peso, sentabo lang po yan. So kahit bumili kayo ng 1,000 Bitcoin, hindi pa kayo gagastos ng 1,000 pesos ng that time. Okay? Ngayon, ang price ni Bitcoin nasa $72,000. Pag kinonvert natin sa peso yan, nasa 4 million. So, ganyan kalaki yung pwedeng kitain sa cryptocurrency. Kaso, hindi naman natin alam before. So, ngayon may idea na tayo. Kaya, wag na natin palagpasin. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, ganyan lang yung price niya. So, punta tayo dun sa first halving season, 2012. To be exact, ang halving season nun, November 28, 2012. So, March, July, November. Okay, so ito November to. Okay. Yan. So, mapansin nyo dito, yan o. So, November 2012, ang price ni Bitcoin nasa mga $11. Kasi from 2010, unti-unti, nagkakaroon na siya ng value. So, pag sinabing halving, hindi naman agad double yung price eh. Nag-i-start pa lang mag-cut si Bitcoin ng mining rewards dun sa mga miners, yung mga nagma-mining. Before kasi si Bitcoin hindi naman nabibili kung saan-saan. So, kailangan mong mag-provide ng mga computers nun, tawagin mga mining rig para makapag mining sila. Okay? So, check natin, $11 siya, no? Start nung halving. Tapos, ang bull run yan, syempre, after ng halving season, hindi naman yung taon din na yun. So, ang bull run is 2013. So, kung mapapansin nyo dito, ito, March pa lang, oh. So, March pa lang ng 2013, from $11, umabot na siya ng 83. So, dito pa lang, parang times 8 na halos si Bitcoin. Okay? So, bull run kasi niyan 2013 eh. So, until dito, parang alam ko kung di nagkakamali, umabot to ng $1,000 eh. Ang taas niya, no? 128. Ayan, kung mapapansin nyo, iba yung lobo niya, oh. So, dito kung makikita nyo, November 17, 400 na siya. Umabot na siya ng 700. Ito yung pinakamataas niya. Yan. So, November 30, 2013. Okay, umabot siya ng 1,129. Okay? So, kung 11 ano siya, $11 siya, nung halving, nag-times 100 siya. 100 plus. So, kung meron kang 10,000 pesos no, nag-100 plus, naging 1M. So, ganun lang po kasimple. Okay? So, eto ang kailangan maintindihan ng mga tao kasi yung iba bumibili during bull run. Kaya nga sobrang swerte nyo kasi nasa community kayo ng ninja. Ngayon, meron tayong perks o may privilege kayo na maintindihan paano talaga yung right timing at yung perfect timing to buy and sell ng mga ganitong mga coins at ano rin yung mga potential. Hindi naman lahat potential eh. So after bull run, papasok na yung bear market ng 2014.
So kung mapapansin nyo, unti-unti nagsasubside na yung price niya. Ayan, napababa na siya. Unti-unti yan. 2014, 2015. Ayan, kung makita nyo, from $1,000, January 2015. So bumabalik na siya sa normal unti-unti. Pero hindi na yan babalik ng $11. Mataas na yan. So ito na yung magiging ceiling niya. Maglalaro na yan sa $200, $300 si Bitcoin. And then, papasok na naman yung 2016 na halving season. So, yan. To be exact nun, ano yun? July 2016. Ayan. So, itong July, okay, 2016. Ano yun mga July 9 yun July 9. So, makikita nyo ang price ni Bitcoin nasa $600 o 680 something, ganyan. 680, 648, hindi kasi pare-parehas yan. Daily, nagbabago yan. Average na lang natin ng $600. So, halving season yan. Ulitin ko, halving, hindi pa yun yung lobo ng mga price. Pero, nag-i-start na yan, unti-unti gumagalaw na. So, from July, 683, check natin dito, November, halos, kung mapansin nyo nga, halos hindi naman masyadong gumalaw pa. Okay? Pero umangat na rin. Ito, nag 1,000 na. Pero, pagdating ng 2017, ito na yung 17 yung bull run na talaga Pa-bull run na. Ayan, January. So, makikita niyan, January, February. So, makikita niyan, TNT umaangat na yan. Yan, taas na. June, $2,000 na siya. Hanggang check natin yan. Alam ko, maabot na ng mga $20,000. Yan, pagdating ng December, tingnan nyo, grabe na yung taas niya. Ito yung pinakamataas na inabot niya. So, December 17, 2017, umabot siya ng $20,000. So, 'di ba? Bumili ka ng $200 tapos nag 20,000. So, ilang times din 'yun. Okay? So, kung mapapansin nyo, cycle na 'yan. Okay? Now, December 17, bull run. Papasok na naman yung 18. Okay? Bear market na naman. So, mapapansin nyo, bear market, from 20,000, nag 8,000, nag 7,000, nag 6,000. So, pababa na naman siya. Kaya kung hindi mo alam kung kailan yung tamang bili at tamang pagbenta, matatalo ka talaga sa cryptocurrency. Ayan. So, 2018, ayan, 2018, makikita nyo, 2019, sobrang baba na siya. Paano kung bumili ka nung bull run, $19,000, maka-atakihin ka sa puso, di ba? Okay, so balik na naman tayo sa 2020, yung last na bull run. Okay. So 2020, yan. Ang 2020 naman noon, May 11. Okay, yung halving season noon. So May 11. Okay, so dito na lang tayo. Okay, basta May. Okay. So, ito, May 2020, start na naman yung halving season nito. Okay, so, yan, nasa mga 9,000, 8,000 si Bitcoin, 9. Okay, so, check na naman natin yung historical data niya. Okay, so, mapapansin nyo dyan, pagdating ng October, medyo gumalaw na siya, nag 13, pero maliit pa lang. Parang tumaas lang siya ng mga $2,000, $3,000. So, tuloy-tuloy. So, papasok na naman yung bull run naman ng 2021. So, dito kayo mag-check lagi sa bull run. Ayan, pagpasok ng 2021, March 2021, 55 na siya bigla. From 9,000, $8,000, nag-55 siya. Ang all-time high nito nung 2021 bull run, umabot na ng 68,000, kung di ako nagkakamali. $68,000. Yun yung all-time high niya last bull run So, cycle na siya, paulit-ulit na po siya since 2012. Kaya nga kami, hindi naman kami nagpo-forecast na, baka ganito, baka ganon. Hindi. Kumbaga, ano yan,
nangyari na po. Tas itong historical data na ginagawa ko, okay, pwede nyo rin pong gawin 'to. Kayo mismo, CoinMarketCap lang 'to, nada-download po ito. Hindi ko makita yung nag-68,000 siya, eh. Pero makikita nyo rito, ayan, oh, lalaki niya na 63,000, 61. Okay, so ano yan, cycle na po. Then papasok na naman yung 2022. So pagdating ng 2022, bear market na naman yan. Unti-unti bumabagsak na naman yung mga price ng coin until 2023. Ano, baba na rito. 2022 ng June, $20,000 na lang siya from 68, from $60,000. So hanggang 2023 yan, bear market po yan. Yan. So then ngayon papasok na naman yung 2024, halving season na naman. April 20 po yan. Ngayon magi-start. Pag sinabing start ng halving, start na po i-cut yung yung mining rewards na nakukuha ng mga miners po. Yung nire-release ni Bitcoin. Okay, rewards po 'yon doon sa mga validators. Nagba-validate ng mga transactions sa blockchain para maging successful yung paglabas ni Bitcoin. So April yan, April 20 yan to be exact. So yan, papasok na naman yung April. Pero ngayon, medyo mataas siya agad. Kaya nga kami, ang forecast namin, ito yung pinakamalakas na halving season na mangyayari o yung bull run. Kasi nga, na-approve na yung mga ETF. ETF po, i-search nyo lang sa Google. ETF cryptocurrency para magka-idea kayo kung ano siya. Para malaman nyo ano yung ambag niya, bakit sinasabi namin, o ako, especially ako, sinasabi ko na sobrang lakas ng cryptocurrency. Okay? So, kaya dapat hindi po tayo mahuli ngayon. Dapat nakaprepare kayo ng maayos. Yan. So, ngayon, 2024. Ito yung, ngayon, nasa 72 eh. April, nasa 72, 71, 72 yata si Bitcoin ngayon. Dollars $1,000. So, sa mga 4 million siya. So, forecast namin dyan, kaya yan mag 150,000 to 250,000. Pero still, maliit kasi yun. Maganda yon kung malaki yung kapital mo, kaya mo bumili ng Bitcoin na worth 1 million, 2 million. Kasi times 2, 2 million pa rin. Pero kung mga tulad natin na ang kaya lang natin 50,000, 100,000. So hanap tayo ng mga potential coins na kayang mag times 10, times 20, times 50. Kung mas okay, much better kung makachamba natin yung mga times 100. O kung okay, may mga times 1,000. Kasi dito, pag bull run po, wala naman talagang imposible. Lahat yan talaga pwedeng mangyari. Okay? Kayo, ma-appreciate niyan this coming 2025. So, dapat agapan natin ngayon. Hindi na po kayo pwedeng antay pa ng mga ilang buwan. Kailan kayo mag-start o kailan kayo mag-start kay Ninja. Yung Ninja kasi multiplier natin yan. Para yung nakinikita nyo na USDT, dinidiretso na po natin bili ng mga cryptocurrency. So, weekly, monthly, nakakabili kayo hanggang nakakaipon kayo. Okay? So, yun lang. Good luck sa inyo. Tapos yung mga sinabi ko, search niyan sa Google. What is halving season? What is bull run? What is ETF? So, ano yung mga nangyayari? Every time may halving, every time may bull run. Okay? Cycle. Yan, yung cycle. 2012, 2016, 2020, 2024. Paulit-ulit lang naman po yan. So, nasa inyo na lang po yan. Okay? Kung paano kayo magsisimula at ano din yung eagerness nyo na makasabay. Kasi kung todo tayo ngayon lahat 2024 and then lahat tayo magbe-benefits ng malaki 2025. 'Di ba ang gaang pagdating ng 2026, kung ngayon kayod kalabaw tayo, 2026 relax na kayo. Kung kumita kayo at least mga 10, 15 million, 20 million, okay? So makapag-start na kayo ng sarili nyo negosyo. So kami kasi yun ang goal namin eh. Minimum at least 50, 50M. Kasi sayang bull run eh. Susunod na bull run po 2029 na. Okay, so yun lang po. Good luck and God bless po sa atin lahat. Hari nawa sana lahat tayo po pala rin ngayong bull run. Okay?